Alamin naman natin ang huling kaganapan dyan sa Balanga, Bataan mula kay Margot Gonzalez live. Magandang gabi, Margot. Yes, Franco, magandang gabi sa inyo dyan. Alam mo, kahit wala yung presensya ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy dito sa ating campaign sortie, dito sa ating venue sa Balanga, Bataan, dahil sa kanyang sitwasyon ngayon, ay hindi po yan naging hindrance o naging disadvantage para po sa matagumpay na campaign sortie. Hindi lamang po dito sa Balanga, Bataan, kundi po sa napakadaming area po na sabay-sabay po isinasagawa sa sabay-sabay and sa nationwide simultaneous campaign rally natin para kay Pastor Apollo C. Quiboloy, na yung purpose nito, ang ating campaign team, ayusin natin ang Pilipinas. Karamihan sa mga nilapitan natin dito, Franco, iisa lang yung talagang sigaw nila. Duterte, Duterte, Quiboloy, Quiboloy. At naniniwala sila na yung mga programang sinusulong, yung mga pinapangako ng ating pinakamamahal na pastor, yan po ay magkakaroon ng katuparan. Sakalit po siya ay magkakaroon na po ng pwesto sa May 12 pagkatapos po ng May 12 elections. Naging matagumpay, peaceful po ang naging campaign rally natin dito. Kita natin doon sa mga tao yung eagerness, yung kanilang mainit na pagtanggap dito sa kandidatura ng ating pinakamamahal na pastor, ng KOJC leader, despite nga po na wala yung presensya niya dito. Naging tuloy-tuloy din po ang pakikinig ng mga tao dito sa mga plataforma at mga patotoo po sa mga naging resibo po ng ating ng senatorial candidate na si Pastor Apollo C. Quiboloy. At kanina nga, isa sa mga nandito, isa sa mga solid supporter, isa sa mga political vloggers narito ngayon sa campaign rally ay si Dan Chan. Dan Chan, nandito ka mula pa nung di pa nagsisimula yung campaign rally. Kamusta yung reception ng ating mga supporters na pumunta po dito sa ating venue? Well, kasing init ng panahon dito sa Bataan, ang init na pagtanggap kay Pastor Apollo Quiboloy at PDP Laban. Nagulat nga ako nakita naman natin ang venue, mainit talaga, pero ang tao hindi umalis, dumadagsa, sobrang dami ang tao dito sa Balanga, Bataan, ma'am. Sinasabi nila bakit daw kaya mainit yung suporta nila kay Pastor Quiboloy, lalong-lalo wala naman daw tayong pinamimigay na ayuda. Isang bagay pa napansin ko na wala tayong ibinibigay na mga ayuda rito. Wala akong nakitang binibigay na ayuda. Sa tingin ko, naniniwala ang taong bayan na si Pastor Apollo Quiboloy ay totoong leader na may napapakitang resibo at napatunayan na. Yun siguro ang nakikita ng mga dumadalo at pumupunta dito sa bawat rally natin, ma'am. Tapos marami tayong napakinggan ng mga panig ng mga taga-Balanga, Bataan, kapartner Dan Chan, na sinasabi nila sobrang gulo na ng Pilipinas. At yung campaign team natin na ayusin natin ng Pilipinas is very timely and talagang naaangko po para po sa bansa natin ngayon. Well, oo, no? Yung campaign rally natin is ayusin natin ang Pilipinas. Ito yung nangyayari sa Pilipinas natin ngayon. Kamukha nung pagkadukot ng isang business sa Chinese o half Chinese, half Pinoy, kasama yung driver. Tapos ngayon, meron na mga napabalitaan na pinasok ng mga kapulisan yung sinasabing Fogo na I don't know, hindi pa daw sinosole yung 200 million pesos. And marami pa mga krimen na nangyayari sa dito at laganap na rin ang droga. At taliwas doon sa nangyayari na siguro nakita nila yung panahon ni Tatay Digong tahimik kumpara dito sa gobyernong ito, na etong si Tatay Digong at saka etong si Pastor ay iisa lamang ang kanila tinatahak na landas. Kaya ang mga tao ay naniniwala na etong si Pastor ay magiging epektibong leader ng ating bansa. Tanungin din kita, Dan Chan, ano mga particular na mga platforms o pangako po ng ating Mr. Zero Corruption, ng ating senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy, yung talagang sa tingin mo kinabibili ba natin at sa tingin natin po talagang magkakaroon po yan ng katuparan pagdating po or after po ng May 12 elections? Well, siguro yung para sa akin, magbabasin lang ako, hindi yung pangako, kung hindi yung nagawa ni Pastor. Yung zero corruption na nagawa niya na sa KOJC, yung hindi niya pinapangako na malilibre ang pag-aaral pero nagawa niya na sa Jose Maria College. Sa 70% ng mga estudyante ron ay libre ang pag-aaral. Well, at masabi ko rin siguro pagdating sa environment na hindi niya pinangako to pero nagawa niya na. Pero like yung sabi natin sa Barangay Tamayong na kung saan dating kalbo pero napagawa niya ito na akala mo first class country. At isang nakita ko yung
sinasabi natin, ipinapangako niya na modern country tayo, nagawa niya na po bago pa niya ito ipangako sa sambayan ng Pilipino. Nandiyan last na, anong mensahe mo sa ating mga kababayang Pilipino? Especially yung hindi pa mulat sa katotohanan sa realidad sa nangyari po sa bansang Pilipinas. Well, mensahe ko lang, hindi ito po relihiyon, hindi ito evangelism o anumang doktrina ang tinuturo. Ito po ay pinag-uusapan nito ang pagiging liderato o leader po ng susunod na uupo dito po sa Senado at manunungkulan. Ang mensahe ko lang po ay piliin po natin yung may nagawa na, may resibo, higit sa lahat. Ang gusto ko lang dito yung zero corruption, paano implementa yon? Yung sinasabi ni Pastor na kinakailangan mapapatupad yung pagbitay pagpatay o pagbitay o anong magandang salita noon na pag napatunayan ng isang politiko na nagnakaw sa kaban ng bayan. Maraming salamat, Dan Chan. Maraming salamat po. At yan po yung huling kaganapan dito sa campaign sortie ng ating pinakamamahal na pastor and hindi lang po kay pastor, maging dito po sa siyang pambato ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. At aasahan po natin mga kapartner na sa mga susunod na araw, tuloy-tuloy po itong ating mga town hall meetings, tuloy-tuloy po ang ating mga national campaign sorties hanggang sa pagboto po ng mga Pilipino sa May 12 elections. Franco. Maraming salamat Margaret Gonzalez sa iyong live report.